So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kanina po nagtalo sa Senado si Joel Villanueva at saka itong si Senator Tito Soto. So, yung pinagdidebatihan nga po nila is tungkol nga dito sa mga magiging miyembro ng isa sa pinakamakapangyarihan na komisyon dyan po sa Senado. Ito nga po yung Commission of Appointments. So, actually, marami po kasing nag-re-upload na po ng video po na to, pero hindi naman nila in-explain kung ano nangyari. So ngayon, explain natin dito sa video na to sa abot ng ating makakaya. Okay? So ito po, nabalita po to kanina sa GMA News. Sabi dito, no? Ito kakabalita lang nito, no? 1 hour ago, no? O Senate names 9 to Commission on Appointments Contingent. So, ano pala to, no? Pinagbobotohan pala to. Yung mga member ng Commission of Appointments. The Senate on Monday elected the first batch of senators who sit as members of the powerful Commission on Appointments. Diba? During the plenary session, the following senators were named to the Senate contingent to the Bicameral Commission. Ito yung mga membro, no? Na pinangalanan nga po ni Joel Villanueva. Okay. Si Bato, si JB Ejercito, si Jingo Estrada, si Bongo, si Marco Lelat, si Amy Marcos, si Tulfo, Joel Villanueva, at saka yung walang kwentang senador si Mark Villar. Ngayon mga kababayan, ano ang napansin nyo dito sa listahan po na to? Lahat po ito, di ba, mga pro-Sara. Okay? So ano ba gusto ko sabihin dito mga kababayan? Una sa lahat mga ka-Streetwise, ang trabaho po kasi ng Commission on Appointments, sila po yung mag-appoint. Kumbaga sila po yung pinakahuling magdidesisyon kung tama ba yung appointment na presidente. Para makuha natin yung point natin, no, basahin po natin yung function nila. Ito. Yan, ito. Sabi dito, the Commission on Appointments, di ba, abbreviated as CA, is a constitutional body which confirms or rejects certain political appointments made by the President of the Philippines. The current commission was created by 1987 Constitution. So ito po mga kababayan, no, dito po kasi nalimitahan po kasi yung kapangyarihan ng presidente. No, alam naman po natin na ang presidente ng Pilipinas sa si PBBM, no, na meron siyang kapangyarihan para mag-appoint kung sino man gusto niya. Yun nga lang, ito po ay dadaan sa Commission on Appointments. Di ba? So, for example, kahit nga gusto ni PBBM yung tao na yan, pero pag hindi po ito nakapasa sa Commission on Appointments, sibak po yan. No, parang nangyari kay Gina Lopez, kay Digong. Ganun din ata nangyari kay kay Erwin Tulfo ng DSWD, di ba? So, ngayon, ano nangyari? So, yung nangyari nga po, kanina, pinangalanan po ni Joel Villanueva yung magiging member po ng Commission on Appointments. No, at ang nangyari nga po dito 10 pinangalanan ni Joel Villanueva. So ibig sabihin nun, magiging outnumbered po dito yung minority. Na alam naman po natin, no, na itong minority po mukhang ito po yung pumuposisyon na mas kampi po sa presidente. 'Di ba si Ping Lacson, si Tito Soto, sino pa ba? Rizon Tiveros, no? Parang baliktad nga nangyari ngayon no. Actually medyo baliktad po nangyari ngayon. No, kasi ngayon nga po yung Senado nga po talaga, alam naman po natin na maka-Duterte. Yung Congress, hindi. No, maka-PBBM yung, maka-presidente po yung Congress. Pero Senado po natin, maka-Duterte. So, ang point nga dito, no, kaya nga po nagalit itong si Tito Soto, kasi nga parang pinapalabas dito ni Joel Villanueva, no, na ina-outnumbered nyo kami. No, parang saling-pusa na lang yung tingin nyo sa amin dito. No? Kasi, actually, makapangyarihan po talaga yung Commission on Appointments po na yan. No, pwede pong harangin ng Commission on Appointments kung sino mang gustong i-appoint ni PBBM. Hindi ko lang alam kung sino pa yung mga hindi pa nakakasalang dyan sa Commission on Appointments, no? Sino ba? Si Tory ba? Si Tory ata, no? Ewan ko lang kung nakapasa na yon. Okay. So, continue natin yung pagbabasa, no? Sabi pa dito, so, actually, 10 sila dapat. Pero dahil nga po sa nagalit nga po si Tito Soto, no? Nag-withdraw na nga itong si Alan Peter Cayetano. So sabi dito, Senator Alan Peter Cayetano temporarily withdraw his nomination to give way
to more representation to the Senate minority block in the CA, no? So itong si Cayetano bumaba na lang, hindi, pakita ko pala, sorry. Ito pala yan. Bumaba na lang po sa nominasyon para mapagbigyan nga po yung request nga po ng minority. Okay. Para mas maganda mga kababayan, no? Panoorin na lang po natin yung video kanina. Ito yan eh. Actually, marami na po nag-upload nito eh. Pero mas maganda po kasing baka hindi nyo pa napapanood. So, play natin. Mahaba-haba ito eh. Sige. As members of the Commission on Appointments. On the part of the majority, Senators Alan Cayetano, De La Rosa, Ejercito Estrada, Bongo, Marcoleta, Marcos, Tulfo, Villanueva, and Villar. So move, Mr. President. Putat. What is the pleasure of the... Kasama po sa listahan si Mark Villar. No? Which is sobrang bad trip po no. Alam naman po natin kung ano po yung trabaho ni Mark Villar po dyan sa Senado. O, pinoprotektahan lang po nila yung putang inang negosyo nila. O, so ngayon, ilalagay mo pa sa Commission on Appointments. Siyempre, ang gagawin po niya, no, mas papabor po yan sa mga appointee na papabor din po sa negosyo nila ng mga Villar. Pakalakas naman ng mga Villar na to. Visit mo yan. Continue. Distinguished Minority Floor Leader. May I know how many members of the majority that the majority leader is electing into the Commission on Appointments? The Majority Leader will please respond. Mr. President, we are electing 10 members of the majority in the Commission on Appointments, Mr. President. May I know why the computation is the majority members of the so-called majority are getting 10 members into the Commission on Appointments? Yes, The Mr. Majority President. Leader may reply. Mr. President, the computation is based on an 80-20 representation from the majority and the minority. 80% of 12 members would be equal to 9.6 members, which may be rounded out to 10 members. 20% of 12 members would equal to 2.4 members, which is rounded out to 2. If you look at the composition, Mr. President, right now of the Senate, we have 19 members in the majority. Over 24 is 0.79, Mr. President. 5 members of the minority, over 24 is 0.20. And if you multiply, Mr. President, 0.79 times 12 is 9.6, 0.20 times 12 is 2.4 So, naging mathematics na, no? Naging mathematics na. members, Mr. President. May I know the basis of the percentages being mentioned by the majority leader, Mr. President? Because the last word I know is that the Supreme Court has decided that if there is controversy in the composition of the Commission on Appointments, it is very clear that the Senate must follow the party lines and the party representation. Correct. So if this body elects to follow the Supreme Court decision on the articles of impeachment, why can't they follow the decision of the Supreme Court when it comes to the computation of membership in the commission? Yan na, so ito na. Actually, malupit talaga si Tito Soto, no? Akala kasi ng mga bobong mga DDS, si Tito Soto, basta-basta lang pong senador. O, malaman nung una. No, nung una, ayoko kay Tito Soto talaga, kasi comedy eh. Pero eventually nga po, no, sa tagal niya na po sa Senado, napag-aralan niya na po kung anong trabaho po dyan. Kaya nga naging Senate President po yan eh. Kaya nga takot po yung mga senador po dyan eh. Kasi nga po mahigpit daw pong Senate President ito, si Tito Soto. So ngayon, no? Sabi ni Tito Soto, o sabi ng Supreme Court kapag mayroong kontrobersiya, dapat yung susundin natin percentages depende sa party system. Hindi lang minority versus majority. O, Supreme Court may sabi nun. At ang malupit na sinabi ni Tito Soto, pagdating sa impeachment ni Sara, sinunod yung Supreme Court. Ito, sabi din ng Supreme Court ito, ba't ayaw nyo sundin? Matandaan nyo ha, may makontrobersiya po ngayon ng Senado. Ito po yung pinupoint nga po ni Tito Soto dito. Oh, Appointments. So therefore, there is no such thing as 9.6, 9.5, 2.5, 2.4. It should be members of the NPC, 6. 3 of them should be in the CA. Members of the NP, Nationalista Party, is 2.5 or 5 of them. So therefore, 2.5, 2.5 should be in the Commission on Appointments. And then the rest are single members of each party. And therefore, they could talk to the other members so that their 0.5 can be a 1
a total of 1%, one for each representation. There are easily 11. Oh no, the PDP has 3 members. 3 members. PDP Laban has 3 members, Senator Bongo and Senator De La Rosa and Senator Robin Padilla. So their representation in the CA should be 1.5. Right now, I'm already hearing Senator Bongo and Senator De La Rosa as members of the CA. Kaya nga, no, puta, no, sipin nyo ha. Commission on Appointments, Bato De La Rosa? Talaga? Napaka-worst talaga ng Senado natin, no? What about the other members? What about their political parties? I think this should not be the case to be followed, Mr. President. That the whim of the majority or the whim of the numbers shall prevail. I don't think so. We should follow. Diba? Kung kayo mga DDS ba, nintindihan nyo ba yung sinasabi ni Tito Soto? O, ang alam kasi ng mga DDS mang asar. No, pero in reality po, no, napaka-parliament po talaga ni Tito Soto. Sa totoo lang. Napaka-parliament niya nga po magsalita at saka umakto. The rule then, if that is the case, we have been discussing this with Senator Estrada. Senator Villanueva has tried to talk to me about it. What we're saying is that we could come up with a formula that will also jibe with the Supreme Court decision. If I So why all of a sudden coming up with something like this and then coming up with so percentages that an economist could not even understand? Mr. President, if I may. Before recognizing the Honorable Zubiri, Chair would like to recognize first the Majority Floor Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, we put on record that we submit to the statements made by our Minority Leader that it should be based from the Supreme Court's decisions, Mr. President. May I quote, Mr. President, in Coseteng versus Mitra, the Supreme Court noted that the House membership was based on 80-20 representation. Almost the same, Mr. President, as what we mentioned earlier after rounding up the proportional representation of the LDP. Pilit talaga ni Villanueva yung 80-20, no? Nakat nga po na mayroong kontrobersiya nga po yung Supreme, yung Senado ngayon, ipipilit pa rin po talaga ni Villanueva yung 80-20 na gusto niya. So nga po nga naman, pag 80-20 nga po yung pinag-usapan dito, ibig sabihin po nun, 10 po sa minority, 2 lang po sa majority. Hindi, 10 sa majority, 10 sa majority, 2 sa minority. So ma-outnumbered na naman po itong commission on appointments ng mga pro-Duterte block. O puta, Marcoleta. So ngayon, actually sumagot dito si Tito Soto eh. Okay, forward na lang natin. Wala na mga 50 sasabihin yan eh. Ito, sige, continue. Thank you, Mr. President. We were expecting at least some kind of cooperation or acknowledgement of the members of the minority before the majority leader all of a sudden stands up. The members of the majority have been talking to us eh. Nakikipag-usap. Kanina lang, kinausap kami ng President Pro Tem. Ngayon, biglang titindig itong majority leader. Diba? Apple talaga to eh, no? Apple si Joel eh. May usapan na pala eh. Biglang he will be ramming down our throats. 10 members of the majority, all of a sudden. We're expecting more cooperation and more better treatment for the minority because we're trying to our best to treat you as well. Because we can make it harder for you. Correct. If this is what you want. Kaya we were expecting, something better. Konting pakisamahan naman dito. It's been that way since before. Pero kung ganyan ang gagawin natin, kasi the other members of the majority should know that it's a matter of party representation eh. And if we do that, we follow the party representation, simple 6 NPCs, 3 upo, they decide sino 3. 5 ang Nationalista Party, 2.5. So may bakanting 0.5. Yung PDP Laban 3. So 1.5. May isa at may bakanting 0.5. So pag pinagsama mo yun, 6 or 5. 6. And merong isang 0.5. And then there are 10 members who are either single members of the party or are independent. And in that case, 10 of them, 5 of them sits in the CA dapat. Actually, mas fair yung ganun, yung gusto ni Tito Soto. No? Ito, kasi ang nangyari kasi dito mga kababayan, no, naging kampihan na po talaga itong Senado natin. So ngayon, kung ang gagawin mga po dito sa Commission on Appointments ay gawing party system, para sa akin mas okay nga po yun. No? Kasi
mas maiwasan nga po yung kampiyan na nangyayari kasi magkakahiwa-hiwalay itong mga to eh. No? So, ngayon, alam ko ang ending ngayon dito mga kababayan, nag-withdraw na nga itong si Alan Peter Cayetano. So, mukhang tatlo na po sa minority yung aakit po sa CA. No? So, ito pa yung nangyari ngayon kanina. So, kaya ko lang kasi ito ginawa na content kasi nag-viral po yung sagutan nila eh, na wala namang masyadong nag-explain. So, ito, try natin explain kung kaya natin. So kayo mga kababayan, no, ano pong masabi nyo nga po dito na gusto pong i-outnumbered ni Joel Villanueva yung isa sa makapangyarihan na komisyon dyan po sa Senado. Ito nga po yung Commission on Appointments. Tingin nyo ba meron silang pinaplanong hindi maganda dito? Kasi tandaan nyo mga kababayan, ha, yung Commission on Appointments po na yan, 3 taon po yan, 3 years po yan, sa 21 Congress na po sila mapapalitan. Kaya, hindi ko lang alam kung ano pang benefits meron dyan. Pero by the way, naging political na rin po kasi po yan eh. Di ba? At ang nakakapagtaka dito mga ka-streetwise, no? Teka lang ha. I-search ko nga, no? Wait lang. Search ko nga. So yun, nakita ko na. Dini-search ko lang saglit. No, yung nangyari po kay Erwin Tulfo. Yung si Erwin Tulfo nga po mga kababayan, no? Binaypass nga po yung Commission on Appointments. So, ibig sabihin, no? Hindi rin po natuloy yung pag-appoint nga po kay Erwin Tulfo no sa DSWD. Kasi nga po, hindi siya makalusot sa Commission on Appointments. Pero contradicting naman po ito, no? Kung gano'n naman pala, parang bakit siya nakatakbong bilang senador? So, ayun ang point na nagiging political na rin po kasi po yan, yung Commission on Appointments po na yan. Kaya marami pong gustong makapasok po dyan no, para magkaroon nga ng conspiracy kung ano man ang gusto nilang gawin. Diba? So, labas kasi nito, mga kababayan, no? Kayang i-reject po ng Commission on Appointments kung sino mang tao ang gusto i-appoint ni PBBM. Okay. So, yun nga ang streetwise. So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa sagutan nga po ni Joel Villanueva at saka ni Tito Soto. Yan. So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga streetwise. Kita na lang ulit tayo sa Commission on Appointments. So, thank you, salamat, and babush.